Hi guys! Ngayon guys, nandito ko ngayon sa libingan ng aking pusa. Ayan, dinalaw ko siya. So, yan, dito ko siya nilibing noong August 1. Hindi ko siya pwedeng lagyan guys ng mga dekorasyon on cruise man lang kasi hindi naman po ito akin tong garden na to. At nakiusap lang ako doon sa friend ko na kung pwede ditong ilibing guys kasi malaki ang garden nila dito guys. So ayan ang garden nila dito oh. Laki ng garden nila. So kaya yan dito ko lang siya nilibing kasi guys ayaw kong i-cremate si Pacha. Kaya mabuti na lang at mabait yung aking Tay na kaibigan at saka yung asawa niya. Pumayag siya na dito ko siya ilibing. At least madadalaw ko yung puntod niya guys. So, Kasi alam nyo ba guys, dito sa Germany, pag namatayan ka ng hayop dito, either na ipakremate mo sila kung wala kang garden sa bahay mo, ay ipapakremate mo talaga sila kasi bawal dito maglibing ng mga hayop sa gubat or sa gubat guys. At pagka nahuli ka nila dito na maglibing ka ng hayop sa gubat, ang mahal ng babayaran mo sa kanila mga siguro nasa 15k euro. Kaya nung namatay si Pacha, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiiyak ako, tapos ang dami kong tinawagan para magtanong kung magkano babayaran kung ipapakremate ko siya. Tapos alam nyo ba guys dito, ayan guys, so dyan siya nakalibing. Wala siya guys na pangalan na Pacha o may lang cross na ganyan. Kasi dito guys, alam mo dito, pagka nagpa-cremate ka dito ng aso or ng pusa, itatanong pa sa'yo kung gusto mo ba nakaseparate siyang i-cremate or ihalo siya sa ibang animals, ganyan, sa ibang pet. Tapos bawat laki ng bawat size ng alaga mo pusa or aso, kung gaano siya kabigat, puro mga extra payment yun guys. So nung time na yun, marami ako napagtanungan. Tapos kumbaga kung ipapakremate ko siya, dadaling ko lang siya doon, tapos bahala na sila doon, hindi ko na siya makikita. So ngayon, kung hindi pumayag tong Thai friend ko guys, mapipilitan talaga akong ipakremate siya. Pero napakabait naman itong kaibigan ko, dahil ito guys, kahit wala, ngayon ko napatunayan na ang mga Thai pala mababait sila. Kasi itong friend ko na to, wala kami kakontak-kontak nito private or sa bahay niya or sa magkita lang kami niya guys sa labas. Coincidence lang yon, hello, how are you, ganyan. Tapos konti kaming chikahan, ganun lang. Tapos nung first time ko siyang nilapitan, hindi siya nagdalawang salita. Hindi ako nagdalawang salita guys, pumayag ka agad siya. So at least ayan, na ano ko siya, nadadalaw ko si Pacha. So ngayon guys is pang 3 weeks na ngayon ni Pacha na nakalibing siya nung Uno. Nung August 1 siya guys namatay. Kaya 16 years old siya guys bago siya namatay. Pero 3 weeks na siyang matamlay, tapos hindi siya makaihi.
umiihi siya guys, pero pala every 20 minutes ang routine niya, tapos inom siya ng inom ng tubig, tapos wala siyang ganang kumain, konti-konti lang. Siguro ang naisip ko lang no, baka sa sobrang init dito dahil 40 degrees, umabot dito ng 40 degrees ang init dito. Alam nyo naman na mga pusa at aso, hindi nila kaya yung sobrang init dahil sanay sila sa malamig, ganun. So ngayon, ayan, dito guys, na ano ko siya, na dadalaw ko siya 2 times a week or 3 times a week. Kahit anong oras gusto ko, nakabukas yung kanilang gate sa garden. Binigyan nila ako ng ng permission na pwede ko siyang dalawin anytime. So ayan siya, oh. Sinisindihan ko lang siya kandila. Tapos mamaya tutugtugan ko siya ng music na gusto niya. Ayan, medyo, alam yung medyo nakaka-recover na ako ngayon. Kasi, nung unang linggo ko, hirap na hirap ako, ang sakit-sakit. Pero ngayon medyo okay na kasi, sabi ng mga kasama ko sa work, kailangan tanggapin ko dahil lahat tayo pupunta sa ganyan, mamamatay tayo, ganyan-ganyan. So, pero si Pacha, napakabait niya na pusa, talagang ang dami niyang magandang bagay na naidulot sa akin, napapasaya niya ako guys. Tapos alam niyo ba yung terrace ko, may mga footprints pa rin siya doon, yung mga dinadaanan niya, yung mga iniigaan niya doon sa lupa, nakaano pa rin siya doon. Ayan. Tsaka dito guys sa Germany, pag nililibing mo pala ang mga hayop dito, as in, yun lang talagang katawan nila. Wala silang, bawal sa kanila ang lagyan mo sila ng kumot or yung ilagay mo sila sa karton. Bawal. Yun kasi mas mabagal daw yung decompose noon pagka yung may mga balot-balot pa sa katawan. Kaya nung inilibing si Patcher guys, yung inilagay ko siya dito, halos hindi ko siya mabitawan kasi nga naawa ako na sobrang init pa siya. Tapos ayun lang katawan niya talaga nilagay namin dito. Tapos gusto kong ipalagay yung bed, kaso maghuhukay ka lang pala dito guys. Yung kasya lang yung katawan nila, nahuhukayin mo. Bali ang paghukay nila dito guys is lakpas tuhod lang. So kaya ayan, ngayon ayan 3 weeks na siya dyan guys. So 3 weeks na siya nakabaon. Siyempre iniisip ko na ayan, na-decompose na siya, pero sabi nila pag aso or pusa daw, abutin daw ng 6 months yun, ganyan. Tuwing pupunta ako dito guys, ang sakit-sakit ng nasasaktan ako kasi alam nyo ba, mas mararamdaman mo yung pagmamahal sa hayop kaysa sa tao, sa totoo lang. Si Pacha, kasama ko siya na yung masaya, malungkot, wala akong pera, wala kami makain dito sa Germany. Minsan talagang as in wala talaga ako kahit piso sa bulsa, ganyan. Dumating pa yung time point na ayan, naglugaw kaming dalawa na ganyan. So kaya nung nangyari yun, lagi ko na lang siyang iniistakan ng pagkain. Alam niyo guys, bago siya namatay, ang dami niyang pagkain sa bahay. Tapos yung mga tira niyang mga wet food, mga dry food, i-donate ko sa dito, kasi dito may isang supermarket dito, doon sa entrance noon ay mayroong na box na lalagyan ng mga pagkain ng aso at saka pusa. So kumbaga pwede mo i-donate doon, tapos dadalhin yun sa home of the animals. Pacha, naririnig mo si mama? Ayan, sabi ko abutin ako dito mga 30. Ayan guys, ang laki ng garden nila. Tignan mo. Oh guys,
Yan o, tingnan mo may mansanas pa sila. Tingnan mo mga mansanas nila dito oh. Natutuyo na siya guys. So ayan oh. Yan ang mga mansanas nila dito. Yan. Tapos ito may puno. Ayan guys oh. Tingnan mo. May mga puno pa sila. Ayan oh. Mansanas din yan. So ayan. Dami mga bunga pa. So ito yun guys, yung nakikita mo na yun ang company ng kaibigan Kuntay. Ayan, ang ano niyan, yung mga parts ng motor. So tingnan mo na guys, ang liit ng puno niya pero ang dami siyang bunga. Kaso maliliit lang yung bunga niya. Maliliit lang siyang bunga niya. Tapos ayan, ito naman siya dito oh. Meron silang, eto pala, oh. Oh, may walnuts siya, oh. Malapit na siya maluto. May mga walnuts. Ito yung walnuts po. Pagka, yan, green siya. Tapos pag natuyo na siya, bubuka na siya, ganito na siya, oh. Bubuka na siya, guys. Hindi pinapansin ng friend ko yung mga walnuts nila. Next time nga, tingnan mo, ang dami, oh. Next time nga, hihingi ako sa kanya yan. So, ayan. Sabi ko, kasi guys, pag pumupunta ako dito, nung nakaraang araw, hindi ako makapagsindi ng kandila kasi mahangin siya. So, ngayon, ayan, sinindihan ko siya. So, ganyan lang kami dito. So guys, that's all for today. Kaya alam nyo, pahabol pa. Yung kung gusto nyo pong mag-alaga ng pet, ng aso or pusa, isipin nyo muna mabuti kasi alam nyo, ang hirap pagka yung inalagaan nyo sila. Kasi parang anak mo na rin yun. Tapos pag namatay sila, ang sakit-sakit, ganun, malulungkot ka. Talaga, hindi mo malaman kung ano nararamdaman mo. Kaya, ang hirap. So guys, that's all for today. Thank you for watching guys. Bye!